Ayun, ganda oh. Ayan ang itsura ng ilaw niya. Emblem siya rito na 400. Grabe, naka-projector na pala to. Ooh, ang ganda. 4-valve liquid cooled. Dahil nga si Motochem ang pinapanood mo, ay bibigyan pa kita ng kumpletong specs ng Sleek 400. At ang presyo nga nito. So today mga true friend, nandito nga tayo ngayon sa may Martesem para i-test ride ang Sleek 400. Nilabas na at nasubukan na nga natin. So tara, silipin natin. So ito na nga mga true friend, yung Sleek 400. Pakita ko sa inyo, isa-isay natin kung anong meron tong motor na to. So umpisahan natin sa kanyang looks guys. So ganito yung pinakaharapan niya. Ayan, makikita natin yung pinaka-headlight niya. Grabe, naka-projector na pala to. Ang ganda, parang mata siya ng gagamba, di ba? Ang dami eh. So 6. Tapos signal light niya, ayan, naka-LED. Medyo aggressive yung itsura niya, no? Mukha rin siyang transformer. Ang angas. Naka-ABS na nga nito. Ganito ang itsura ng kanyang shock. Ayan, naka-disc brake. Ang size ng gulong nito dito sa may harapan, 120/70/14. So meron siya ritong reflectorize. Side, may emblem siya rito na 400. Ayan, may sticker na 400, no? So dito naman tayo sa kanyang manibela. So ganito yung itsura ng kanyang panel, oh. Left side, ayan, adjustable yung ating lever. May passing light, high beam, low beam, left and right signal, and then busina. Sa right side naman, ayan, may engine stop. Tapos may hazard on and off din dito. Tapos may lights, and then start button. Meron siya ritong USB port. Ayan. And then ignition niya, ganito ang itsura. So takpan muna natin to. Ignition, pupush lang. Tapos ito yung panel. Ooh, ang ganda. Di ba? So ito guys, so ito yung kanyang speedometer. Ayan, kilometer per hour. And then ito naman yung kanyang RPM. Tapos meron tayo ritong TFT display. So makita natin dito, meron siyang orasan dito sa may bandang itaas. And then yung fuel gauge. Tapos, ayan, speedometer din. Tapos yung Fahrenheit, degree Fahrenheit niya, no? And then may mga information pa tayo makikita dyan. May dalawang button dito, set and mode. Kapag pinindot natin yung mode, ayan, makikita natin dito yung distance to empty, 130 km. And then battery voltage, 4.7 liter. Ayan, daming daming niyang information. Tapos average speed, ayan, 26 km per hour. Driving time, 1.8. So may mga ganun din pala siya, no? Mode ulit natin, ayan, tire pressure. So makikita rin natin yung tire pressure natin, 2.3, 2.6. And then sa may bandang itaas naman, ayan, may parang ilaw pa siya dito. Tapos may signal light, may ABS. So dito naman sa may bandang harapan, ito meron siya ritong parang pocket. Ayan, so pag binuksan natin, ayun, medyo malaki ka sa cellphone. Ito pala yung tsura ng pinakasusi niya. So pakita ko sa inyo yung susi niya, no? Ito, dalawa. Ayan, so dalawa siya. Kasi nga ito ay keyless. Tapos mapapansin nyo, meron siyang susi dito. Ay kaganito kasi, may susian sa ilalim yan. Ayan, no? Kita niyo yan. So dyan ginagamit yan guys, yung susi na yan. Okay, para in case na maiwan natin, tapos hindi natin mabuksan yung upuan, magagamit pa rin natin susi. Sa right side naman, ayan, may pocket pa tayo dito. So dalawa yung pocket natin. Kasi ito yung ating gas tank. Push, tapos ayan na. So ganun lang, ipupush mo lang, tapos pihit lang, and then ito na yung gas tank niya. Ayan. So upuan niya guys, ayan, para siyang camelback. Ayan, pwede mong sandal yung hips mo dito. So kapag bubuksan natin yung upuan, ito, itatapat mo lang yung ignition dito sa seat, and then hold mo lang. Yun. Diba? So ito yung tsura ng kanyang upuan, no? Compartment, medyo malapad, kaso medyo mababaw lang. Ito sa may part nito, medyo malalim. Tapos may ilaw siya dito para kapag gabi, maglalagay ka. Ayan, so marami rin tayo may ilalagay. Ito yung likod ng niya, upuan. Mapapansin natin dito, yung upuan niya, pag ganun lang, hindi siya nasasagad na pag ganito. So pag ganun lang siya. Okay? So sarado natin. Now, ito pala yung grab bar niya. Ayan, medyo makapal din. At medyo malaki talaga itong Sleek 400 na to. So sa panggilid natin, ito CVT. Ayan, medyo bulky din siya. 4-valve liquid cooled. Ito shock sa likod. Ganito ang itsura. Ang sukat pala ng gulong nito sa likuran, ito makikita natin dito, 150/70/13. Meron nga itong tire pressure dito na natitrace natin sa ating panel. Meron tong side stand kill switch, center stand, and then ito yung itsura ng tapakan ng angkas natin. Ayan, so meron siyang rubber. May emblem dito na Sleek 400. Yung kanyang tail light, ayan, LED, pati yung kanyang signal light. May lagayan tayo ng plaka, may ilaw siya, and then reflectorize.
Ayan, ganda no, naka-disc brake din yung likod nito. Ayan. 'Di ba? And then yung makina niya, ayun no. Tapos may cover yung tambucho para maiwasan yung paso natin. Ayan, medyo malaki din yung kanyang tambucho. Tapakan natin dito, ay rubber siya. Kapag tumapak tayo dito, ayan, and then ganito. So komportable yung paa natin. So ito pala guys, may purpose pala to, pwedeng tanggalin. Tapos malalagyan pa natin siya ng bracket para meron tayong lagay ng top box dito sa side na to. Ilaw pala natin, pwede mong pinutin dito para sa lights. Makikita natin dito yung mga ilaw niya. Ayun o, ganda o. Diba? Tail light, eto. Ayan ang itsura ng ilaw niya. Okay guys, ang height ko is 5'4", so check natin yung seat height nito. Ayun o, gaan lang o. Ayan, so ganito yung itsura natin. Ayan, medyo lapat nga no? Tapos pag natapak mo pa racing no? Tatapakan mo lang dito sa likod. Tapos boom! Napakagaan lang guys. Kaya pwede sa inyo to. Stick! At dahil nga si Motochem ang pinapanood mo, ay bibigyan pa kita ng kumpletong specs ng Slick 400. Pagdating nga sa kanyang engine, meron nga itong 4-valve liquid cooled. Ang displacement nga nito ay 400cc. Ang max horsepower nito ay 21.7 kW at 7,500 RPM. At ang max torque naman nito ay 33.5 Nm at 5,500 RPM. Ito nga ay fuel injected, automatic, dahil isa nga ito sa max scooter ng FKM. Pagdating naman sa kanyang dimensions, overall length, width at height, meron tong 216.6 cm by 77 cm by 136.6 cm. Ang kanyang wheelbase ay 154.8 cm. Sa seat height naman, meron itong 74.5 cm. Ang ground clearance, 14 cm. Ang carb weight, 200 kilograms at ang fuel capacity ay 13.5 liters. Sukat ng gulong sa harapan ay 120/70/14 at sa likod naman ay 150/70/13. Ito nga ay naka-disc brake at pares nga itong naka-ABS braking system sa harap at likod. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo dito sa bagong nilabas ng FKM, ang Slick 400 na pwede na sa ating mga expressway at abot na abot din sa height ko na 5'4". At base naman sa experience ko mula Cainta papunta rito sa Marilake ay talaga namang napaka-solid dahil sa komportable pagkakaupo natin dito, ang stable ng manibela, maganda ang play ng shock at suspension at talaga naman pwede sa mga twisties pati na rin sa mga city riding. Kaya kung nagpaplano ka sa mga long rides ay subukan mo ang Slick 400 at ang presyo nga nito ay 288,000 pesos. Okay, sa'yo mga true friend, dahil nga magte-test ride tayo ng Slick 400, so dapat naka-safety gear tayo. So ito gagamitin nating Ryzen helmet at meron din tayong Jabber Boss intercom. So naka nitro jacket na rin tayo at meron din tayong nitro gloves. At syempre kailangan complete gear, meron din tayong riding boots ng X Global X. Okay? So kompleto na yung gears natin. So tara, test ride natin to. Okay guys, ayan, gear up na ulit tayo. So tara, let's go!